Alam ng lahat kung ano ang sexual harassment. Matanda man o bata, babae, lalaki, gay, or tomboy, lahat ay nakakaranas ng sexual harassment. Because of sexual harassment, the predators are becoming more prevalent and are preying on a large number of defenseless people. Sexual harassment is a form of misconduct that involves unwelcome sexual advances, comments, or behaviors that create a hostile or uncomfortable environment for the victim. Marami sa mga Pilipino ang nakakaranas nito tulad ng school sexual harassment at online sexual harassment. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Gretchen Punay at ako ang inyong host sa araw na ito. So malugod nating sinasalubong ang mga narito para sa ating symposium na may temang Breaking the Silence, Combating Sexual Harassment. So bago natin simulan ang ating programa is inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa ating opening prayer at manatiling nakatayo para sa Philippine National Anthem. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. At ngayon, nandito si Doc Roshan Sanchez, si Attorney Myla Mihilig, at si Ispio Juan Desiree Siegam para magbahagi kung ano yung sexual harassment. So ngayon, tatalakayin natin ang patungkol sa sexual na karahasan. Ang sexual na karahasan ay maaaring ikonsidera bilang driving force sa likod ng pagbubuntis ng teenager. Ang Philippine Legislators Committee on Population and Development Foundation Incorporated ay nagsasaad na may malakas na koneksyon sa pagitan ng sexual na karahasan at teenage pregnancy. Makikita natin na sa panahon natin ngayon, maraming mga kabataan na nabubuntis, hindi lang dahil sa maaga sila na nag-aasawa, ngunit may iba rin na napipilitan lang na mag-aasawa o mayroong ginahasa at gano'n. Upang maunawaan ang epekto ng pagbubuntis ng teenager, mahalagang malaman ang epekto ng teenage pregnancy sa kalusugan ng isang dalaga.
Napag-alaman na ang mga batang ina ay mas mataas na panganib para sa mga sumusunod na sakit. Ang una ay ang dulot o ang mga infeksyon na nakukuha sa pagkikipagtalik or sexual transmitted infections or STI ng germs na mabubuhay sa balat o body fluids na gaya ng semen, vaginal fluid o at dugo na ipapasa ang germs sa mga tao sa pamamagitan ng pagdadampo sa balat, dugo o body fluids. May iba't ibang uri ng STI or sexual transmitted infections. Maaari itong mangyayari kapag ang isang tao ay dumidikit sa isang babae or kahit anong gender ng isang tao. Maaari silang magkaka-infections kahit sa ang parte ng katawan nila. At sa pamamagitan ng pagdampi sa balat, dugo o body fluids. Ito rin ay maaaring mangyari kapag ang tao ay binahasa or may mangyayaring sexual intercourse. Sa mapapansin ninyo, mayroon tayong tinatawag na HIV/AIDS. Ito ay kadalasan na nangyayari sa mga kabataan ngayon na maagang nabubuntis. Sa pamamagitan nito, may mga taong nalulumbay ng malubha or depressed. May iba naman na nababahala at natatakot. Maaaring magpakita ang isang bata sa klase ng asal na di pangkaraniwan o umiwas sa iba. May mga taong di gaano kumakain at may mga sumusobra naman sa pagkain. Ang ilan ay umiinom ng alak o umaasa sa ibang drugs bilang pamanhid sa mga masakit na damdamin. At ang ilan naman ay nawawala ang paghawak sa katotohanan. Mapapansin natin na ang mga kabataan ngayon ay hindi na gaano healthy. May mga kabataan ngayon na maagang namamatay dahil maaari silang nagkukumit ng suicide at dahil sa mga problema nila. Mayroong isang study na number 1 na nag-cause ng suicide ng mga kabataan ngayon ay ang depression. At alam naman natin na ang depression ay common na nangyayari sa ating panahon ngayon tungkol dahil sa mga sexual harassment at iba pang mga problema. Gaya ng mga maagang pagbubuntis, kaya nadagdagan ang mga problema nila. Ang dapat natin gawin para maiwasan ang mga ganitong sitwasyon, dapat nating iisipin, hindi tayo dapat nagpapaabuso. Gaya lang ng kung may trabaho tayo o nandun tayo sa paaralan natin, dapat na iingat tayo lagi dahil sa panahon ngayon ay delikado na ang mga kahit saang lugar tayo pupunta. Kahit bata, matanda, or kahit anong gay, tomboy, or mga bisexual, maaaring makakaranas ng sexual harassment. Upang maiwasan ang pagdudulot ng mga kahit anong sakit, dapat na malaman natin kung paano gumamit ng contraceptive pills na maaaring magdudulot ng HIV/AIDS o kahit anong mga infections. Palakpakan naman natin si Doc Roshan. At ngayon, nandito si SP1 Desiree Siega para magbahagi ng ibang kaalaman tungkol sa sexual harassment. Palakpakan natin. Magandang umaga sa lahat. Ngayon, ang aking tatalakayin ay ang iba't ibang uri ng harassment. Ito ay maging physical, verbal o visual, at ito ay nangyayari sa iba't ibang lugar, maging ito ay sa workplace, sa bahay, o maging sa online or social media. Ngayon, dito sa Pilipinas, according to the 2022 National Demographic and Health Survey,
17.5% ng mga Filipino women sa edad na 15 to 49 na edad ang na-experience ng iba't ibang uri ng harassment sa kanilang partner o sa maging ibang tao. Sa aking mga nabanggit na mga harassment ay may mga kaukulang parusa o mga batas na kung sino man ang lumabag nito. Ngayon, tatalakayin ni Attorney Myla ang mga batas patungkol nito. So, magandang umaga. So, nandito ang law sa sexual harassment. Sapagkat RA 7877, isang batas na nagdideklara ng sexual na panliligalig na labag sa batas sa kapaligiran, sa pagtatrabaho, edukasyon o pagsasanay at para sa iba pang mga layunin, ay pinagtitibay noong Pebrero 14, 1995 at naging epektibo noong Marso 5, 1995. 15 araw matapos itong mailathala sa Malaya at Times Journal noong Pebrero 18, 1995, Section 1. Ang panliligalig ay tumutukoy sa mga salita o pag-uugali na nagbabanta, nananakot o nang-aalikusta sa isang tao. Ang panliligalig ay hindi kanais-nais, hindi inanyayahan at hindi inaanyayahan at nagdudulot ng istorbo, alarma o matinding emosyonal na pagkabalisa ng walang anumang lehitimong layunin. Legal pangkalahatang ideya. Ang batas ng Pilipinas ay may matatag na paninindigan laban sa panliligalig na may mga partikular na probisyon sa ilalim ng anti-sexual harassment at iba pang nauugnay na batas. Ang mga batas na ito ay sumasaklaw sa isang hanay ng mga hindi naaangkop na pag-uugali kabilang ang hindi pinagkasunduan na pisikal na pakikipag-ugnayan at mga pagsundo. So dito sa sexual harassment, alam naman natin na walang pinipili ang paghaharas ng isang tao. Kailangan natin maging alerto sa pagdating nito. So ngayon, para mas palalimin natin ang ating pag-unawa, magkakaroon tayo ng isang interactive activity kung saan kayo ay magtatanong sa kanila tungkol sa sexual harassment, kung ano ba yung hindi nyo naintindihan sa kanilang mga iyong ang parusa sa paglabag sa batas ng sexual harassment. Maraming salamat sa katanungan. Kung sino man ang lumabag sa batas na ito, according to the RA 11313, ay maaring magpinalty ng higit na 100,000 to 500,000. So, yan ang mangyayari kapag ikaw ay lumabag o kung sino man ang lumabag sa batas na ito. Ano ang mga epekto ng mga taong nakakaranas ng sexual harassment? Ang epekto ng sexual harassment sa mga tao ay gaya ng sinabi ko kanina na magkakaranas sila ng depression or magiging stress sila at mababahala sa kanilang mga sarili at maaaring makakaranas sila ng trauma. Paano nagaganap ang sexual harassment sa lugar ng trabaho? So, sa question na yon, nangyayari ito sa pamamagitan ng physical touch o maging sa pananamit. Tatapos ng ating symposium, nais kong iparating ang ating kolektibong hangarin sa nawakasan ng kultura ng katahimikan sa ating lipunan. Sa pagkilos at pagtutulungan, malaki ang magagawa natin upang wakasan ang sexual harassment. So maraming salamat sa inyong lahat sa pagiging bahagi ng symposium na ito. Huwag tayong maging bulag sa anumang uri ng pang-aabuso. Sama-sama nating itagulit ang paggalang, katarungan at pagmamahalan. Mabuhay